Mata sa mata, ngipin sa ngipin, Sir Gimbal. Hindi ko kinukonsinti ang paghihiganti. Pero naniniwala akong walang lugar sa mundo ang mga abusado. Kahit pa kamag-anak, kahit kadugo, lalo na kung kapatid ko na ang nadamay. Hindi ko kayang palampasin. Magandang araw po sa inyo, Sir Gimbal, at sa lahat ng nakikinig. Gusto ko pong ibahagi ang isa sa hindi ko makakalimutang experience. Isang kwentong gusto kong ibahagi bilang babala na rin. Bunso ako sa 3 magkakapatid. Hanggang ngayon, pasan ko pa rin ang bangungot na iyon sa puso at isipan ko. Magulo talaga ang pamilya namin. Si Papa ay isang construction worker. Halos wala sa bahay dahil sa trabaho. Kami-kami lang palagi. Ako, ang kuya ko at si Jovelyn na 1 taon lang ang tanda sa akin. Siya lang ang nag-iisang babae sa bahay kaya alagang-alaga talaga kami. Si Mama naman matagal na naming hindi nakikita dahil may sarili na siyang pamilya. Wala akong galit sa kanya pero naiisip ko lang kung narito sana siya. Baka may gumabay sa amin. Baka hindi kami ganito ka walang muwang sa buhay. Ang kuya ko ang tumayong magulang namin. Dahil laging wala si Papa. Mula bata pa lang kami. Siya na ang nagluluto. Siya na ang nag-aasikaso. Laging itlog ang ulam namin. Iyon ang lagi kong naaalala kapag nababanggit si kuya. Minsan, sinangag na may asin lang. Pero masaya na kami nun. Basta magkakasama. Hanggang sa isang araw, biglang gumuho ang simpleng mundo namin. Tulong! Si kuya nakagat ng aso! Buhat-buhat niya ang dugo ang braso ni kuya. Biyernes iyon ng hapon noon. Kumpleto kami sa bahay. Si Papa lang ang wala dahil sa weekend lang siya umuwi. Pero kahit anong sigaw, iyak at pagmamakaawa, wala ni isang tumulong, ni isa. Parang wala silang naririnig. Wala kaming pera, Sir Gimbal. Wala kaming sasakyan. At lalong wala kaming alam kung saan o paano dadalhin si kuya. Hanggang sa unti-unti na siyang nanlamig. Kitang-kita ko ang pamumutla niya. Hanggang sa tuluyan siyang mawala ng hininga. Dito mismo sa harapan ko. Sinisisi ko ang aso. Oo, pero mas sinisisi ko ang mga taong walang pakialam. Yung mga kapitbahay naming nanonood lang mula sa bintana. Imbis na tumulong, piniling manahimik. Sana kahit isa man lang sa kanila lumapit. Agad umuwi si Papa nang malaman ang nangyari. Hindi ko malimutan ang tagpong yun. Pagdating niya, si Jovelyn agad ang sumalubong at niyakap siya habang umiiyak. Pa, si kuya, pasensya na. Hindi namin siya nadala agad sa ospital. Wala na si kuya. Niyakap kami ni Papa ng mahigpit. Yung yakap na parang gusto niyang ikulong sa bisig niya lahat ng sakit naming magkakapatid. Walang salita ang lumabas sa bibig namin. Puro lamang hikbi. Simula noon, 2 na lang kami ni Jovelyn sa bahay. Wala na si kuya. Si Mama, wala pa rin kaming balita sa kanya. Si Papa, laging wala dahil kailangang kumayod. Kaya ako, pilit akong tumayo sa sarili kong paa. Maaga akong namulat sa realidad, Sir Gimbal. Ang hirap maging mahirap. Pero mas mahirap ang mawalan ng mahal sa buhay. Pagtungtong ni Jovelyn ng high school, ako naman ay nasa grade 6 pa lang. Magkaiba na kami ng eskwelahan noon, Sir Gimbal. At sa ilang taon na lumipas,
Kahit paano ay gumaan na rin ang aming buhay. Nakapag-ipon si Papa. Plano niyang ipaayos ang bahay namin. Lalo na't dalagitan si Jobilin. Kailangan na raw niya ng sariling kwarto. Kaya isang araw, sabay-sabay kaming naglinis ng bahay. Puno ng alikabok, sirang gamit at lumong kahon ang halos lahat ng sulok. Bakit kaya wala akong picture nung bata ako? Sabi pa naman ni Ma'am, magdadala kami ng throwback picture kaso wala akong maipakita. Napahinto ko sa pagwawalis. Ako rin kaya, wala rin akong picture ng baby pa ako. Sabay abot ko sa kanya ng isang brown envelope na nakuha ko sa ilalim ng kahon. Punong-puno ito ng alikabok at amoy lumang papel. Binuksan namin ang envelope at doon na nagsimulang bumalik ang alaala. Isa-isang lumabas ang mga birth certificate naming magkakapatid, pati baptismal namin. May ilang sulat, school forms at sulat kamay na notes. Nakakamiss si Kuya no. Siguro kung buhay pa siya, sobrang saya siguro dito sa bahay. Mahilig pa naman siya magpatawa. Kaya nga pati ako namimiss ko na rin siya. Sana magkaroon pa tayo ng bagong kuya. Sabay tikhim ni Jobilin. Ramdam kong pigil niya ang luha niya. Habang binabasa pa namin ang ibang dokumento, may nahulog mula sa envelope. Isang luma at kupas na litrato. Tila kuha pa noong 90s. Kuya, hindi ba si Papa to? Pero sino yung babae? Hindi naman yan si Mama, di ba? Inabot ko ang litrato at tinignan ng mabuti. Pamilyar nga ang lalaki, si Papa iyon. Mas bata pa, nakangiti. Hawak niya ang kamay ng isang babae na hindi namin kilala. Pagtingin ko sa likod ng litrato, may nakasulat. Cursive writing. Maayos. Sweet message siya at may kakaibang dating. Parang nostalgia ganon. Giving you from remembrance. Petsa 1990. Napangiti ako bigla sa gimbal. Hindi ko alam kung bakit pero parang kinilig ako. Siya siguro ang first love ni Papa. First love ni Papa to. Pakaramdam ko lang. Tahimik lang si Jobilin. Parang nag-iisip. Saka niya tinignan ng picture. Baka ikaw ha, magkaroon ka na rin ng first love. Mag-aral ka muna ng mabuti. Baka naman may boyfriend ka na dyan sa kaklase mo. Isusumbong kita kay Papa. Ano ka ba? Wala no. Study first ako at saka date to marry ako no. Hindi ako tulad ng iba dyan. Sabay irap niya pero may halong tawa. Sabi mo yan ha. Aasahan namin ni Papa yan. Nagkatawanan kami saglit. Pero biglang naputol ang tawanan nang may isa pa kaming nakitang litrato sa ilalim ng mga papel. Oh, teka lang. Ano to? Kinuha ko ang bagong litrato at iniabot kay Jobilin. Pareho ulit sila. Si Papa at yung parehong babae sa unang litrato. Pero ngayon, may hawak silang baby. Nakabarong pa si Papa. At ang babae naman ay nakaputing bestida. At ang sanggol, karga ni Papa. Nakasuot ng puting damit. Tila kakatapos lang binyagan. Sa background, halatang nasa loob sila ng simbahan. Kuya, tignan mo to. Mahinang sabi ni Jobilin habang tinitignan ng litrato. Anong ibig sabihin nito? Tinignan ko ang likod ng litrato. Walang nakasulat.
Pero malinaw ang itsura ng bata, ng babae at ng papa namin. Ibig sabihin niyan, posibleng may unang naging anak si papa? Tahimik kami pareho. Ramdam ko ang bigat ng hangin sa paligid namin. Ibig sabihin, may kuya ulit tayo? Pilit na tinatawanan ng sitwasyon. Pero halatang may kaba. Hindi na si kuya, kundi siguro half brother na lang natin. Diretsyong tingin sa litrato. Hindi pa rin ako makapaniwala sa sandaling iyon sa Gimbal. Parang bumukas ang isang malaking katanungan sa pamilya namin. Sino ang batang iyon? Nasaan na siya ngayon? At bakit kailanman? Hindi ito nabanggit ni Papa. Sinabi ko kay Jovelyn na sa amin lang muna ang nalaman namin sa Gimbal. Ayaw naming pangunahan si Papa. Kung totoo ngang may anak siya sa ibang babae, gusto namin siya mismo ang magsabi. Respeto na rin bilang ama. Lumipas ang ilang linggo. Akala ko'y nalimutan na namin ang litrato. Pero isang gabi, pag uwi ni Papa, may kasama siyang lalaki. Malakas ang kutob ko na hindi rin magtatagal ay ipapakilala ni Papa ang baby na nasa larawan. Matangkad, murenong mureno. Parehong pareho kay Papa noong kabataan niya sa litrato. Parang carbon copy. Halos hindi ko na kailangan ng paliwanag. Nagkatinginan kami ni Jovelyn. Wala kaming sinasabi pero pareho ang iniisip namin. Siya yon, yung bata sa litrato, ang half brother namin. Mga anak, huwag sana kayong mabibigla. Binuksan ni Papa ang pinto at pumasok si Chris. Ano ho yun pa? Alam ko na ang kasunod, pero kailangan ko pa ring marinig. Gusto ko sanang ipakilala sa inyo ang magiging kuya nyo. Siya si Chris. Anak ko siya noong binata pa ako. Ituring nyo na siyang tunay na kapatid. Ngumiti si Chris. Pilit, pero magalang. Halata sa kilos niya ang pag-aalangan. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o hindi. Pero isang bagay ang malinaw. Wala nang makakapalit sa kuya naming nawala. Pero bilang respeto, tinanggap namin si Kuya Chris. College na siya. Dito na siya titira sa bahay. Sa kwarto mo muna, Kent. Bukas, kukuha na lang tayo ng double deck. Tumango lang ako sa Gimbal. Sige po, Pa. Pero sana po, huwag kayong magagalit. Asa na po si tita, yung mama ni Kuya Chris? Biglang tumigas ang mukha ni Papa. Napatingin siya kay Chris na agad na yumuko. Pahinga ka muna, Chris. Halika, ilalagay na natin ang mga gamit mo sa kwarto. Tumahimik ang buong bahay habang papakyat sila. Pagbaba ni Papa, pinaupo niya kami ni Jovelyn sa mesa. Anak, gusto ko sanang hilingin na sana iparamdam niyo kay Chris na may pamilya siya. Na hindi siya iba dahil may pinagdadaanan din siya. Kailangan niya ng kausap at kasama. At tayo yun. Tutulungan natin siyang makarecover. Anong nangyari po, Pa? Namatay na kasi ang mama niya. At siya lang ang naiwan kaya gusto ko siyang dalhin dito. Gusto kong bumawi sa kanya. Sana kahit konting adjustment lang, kayanin niyong tanggapin siya.
Tahimik lang kami ni Jobilin. Matagal kaming hindi nagsalita. Pero sa huli, sabay kaming tumango. Hindi namin alam kung paano magsisimula bilang magkakapatid sa isang taong kakakilala pa lang namin. Pero isang bagay ang sigurado. Hindi na ito tungkol sa sikreto. Ito na ang simula ng isang bagong realidad namin sa Argimbal. At kung papalarin, isang bagong pamilya. Sa totoo lang, masaya ako. Masaya ako na may bago kaming kuya. Matagal ko na rin talagang gustong magkaroon ng nakakatandang kapatid. Yung may mag-aakbay sa'yo, may kakwentuhan, may masasandalan. Kaya lang, iba si Kuya Chris. Tahimik siya. Mailap. Madalas nasa kwarto lang. Hindi siya nakikisalo agad. Kapag tinatawag ko para kumain, ni hindi tumitingin. Kuya, kain na. Tinawag ko siya minsan. Pero parang hangin lang ako sa kanya. Kapag nagsasalita naman siya, tipid, saka bitin. Minsan iniisip ko, baka dinidibdib pa niya ang pagkamatay ng mama niya. Baka hindi pa siya sanay sa amin. Kaya pinilit kong intindihin. Kahit kasama ko siya sa iisang kwarto, parang ang hirap pa rin niyang kausapin. Mailap siya. Tahimik talaga siya sa Argimbal. Para bang may tinatago. Hanggang isang araw, wala pala si Papa. Nagdala si Kuya Chris ng mga kaklase niya sa bahay. Puro lalaki. Noong araw na yon, nakasuot ng short at sleeve si Jobilin. May headband pa. Ang ayos niya parang may lakad. Pero parang wala namang pakialam si Kuya Chris. Jobilin, palitan mo nga yung suot mo. Inirapan lang niya ako. Dali na, ang daming bisita ni Kuya. Hindi man lang nagsabi na magdadala siya ng mga klase niya. Maayos nga yun, Kuya, para may nakakausap si Kuya Chris. Ilang linggo na siyang parang multo dito sa bahay natin. Kaya pinapaalalahanan kitang magpalit ng suot. Tignan mo, puro lalaki sila. Hindi mo alam ang iniisip ng ibang tao. Sige na nga. Habang papasok siya sa kwarto, nahuli ko ang isang kaklase ni Kuya na nakatitig kay Jubilin. Mula ulo hanggang paa. Hindi ako mapakali. Kaya pinapasok ko na agad si Jobilin sa loob ng kwarto at hindi na pinalabas hanggang makauwi ang mga bisita. Pagkatapos noon, parang may nagbago. Parang nanumbalik ang sigla ni Kuya Chris. Mula sa pagiging tahimik, bigla siyang naging masiyahin. Jobilin, Kent, kain na tayo. Inaayos niya ang lamesa. Nakapagsaing na siya. May pritong isda pa. Ngumiti kami ni Jubilin. Mas masaya kami na kinakausap na kami ni Kuya Chris. Pasensya na, nalulungkot lang ako nitong mga nakaraang araw. Babawi ako sa inyo. Sa totoo lang, ito na ang pinakamahabang sinabi niya mula nang dumating siya. Salamat, Kuya. Akala namin hindi ka na namin makakausap. Kamukhang kamukha mo si Papa. Siguro pati ugali namana mo kay Papa. Sa tingin ko nga. O siya, pagkatapos niyong kumain, ako na ang maghuhugas. Magpahinga na lang kayo. Pagkatapos naming kumain, ilang minuto lang ang lumipas ay dinapuan agad ako ng antok. Maaga naman talaga akong natutulog. Pero ngayon, parang mas bumigat ang talukop ng mga mata ko. Pagdilat ko, umaga na. Pagkatapos ko maghilamos,
napansin kong bukas ang pinto ng kwarto ni Jubilin. Maayos naman siyang natutulog, mahimbing. Pero may isang bagay agad akong napansin. May pasa siya sa braso. Kulay violet. Napakunot ang noo ko at agad siyang nilapitan. Uy, Jubilin, gising. Ano tong nasa braso mo? Pasa ba yan? Nagmulat siya ng mata. Halatang naguguluhan. Ha? Pasa? Paano ako nagkaroon ng ganito? Sabihin mo nga, may nakaaway ka ba? Wala naman kuya, saka di ba wala pa ito kagabi bago ako matulog? Siguro nahulog lang ako sa higaan. Pero ang sakit ng katawan ko ngayon. Parang pagod na pagod ako kahit maaga pa naman ako nakatulog. Mas mabuti sigurong sabihin natin kay Papa. Tumayo na sana ako. Pero sakto namang dumating si Kuya Chris. May dala siyang tasa at nakangiti siya sa amin. Parang good mood na good mood. O siya, mag-almusal na kayo. Ipagtitimpla ko kayo ng Milo para may energy kayo. Nginitian namin siya. Sa mga araw na ito, napansin ko talaga sa Gimbal. Mas naging maalaga si Kuya Chris. Parang bumabalik siya sa dati. Parang tunay na kuya. Pero bigla siyang lumapit kay Jubilin at hinawakan ang braso niya. Oh, anong nangyari dito? Hindi ko alam kuya. Pagkagising ko, meron na to. Wala naman akong naaalala kung saan ako nadapa. Halika. Kumuha ka ng ice pack. Lagyan natin ng yelo para mawala agad ang pasa. Pinaupo niya si Jubilin sa tabi niya. Maingat niyang pinatong ang ice pack sa braso ng kapatid ko. Wala akong mali siya noon sa Gimbal. Sa totoo lang, natuwa pa ako. Akala ko ayos na kami. Akala ko bumabalik na ang pamilya namin sa dati. Na merong malasakit sa isa't isa. Pero habang tumatagal, may kakaiba akong nararamdaman. May gumugulo sa isip ko. Hindi ko alam kung paranoia lang ba ito o kung may dahilan talaga para ako'y magduda. Tinitignan ko silang mabuti. Ang lapit nila sa isa't isa masyado. Hindi yun normal. Lalo na kung totoong ang kapatid ang turing nila sa isa't isa. At doon ko nakita ang isang bagay na lalong nagpakulo ng sikmura ko. Pinatong ni Kuya Chris ang kamay niya sa hita ni Jubilin. Hindi iyon basta tapik lang. May diin. May tagal. Parang natural lang para sa kanya. Parang may mali siya sa akin. Lumapit ako ng bahagya. Pilit pinapakalma ang sarili. Jubilin, halika na dito. Sabi ni Papa, kailangan pa nating mag-general cleaning. Napalingon siya sa akin, pero hindi agad tumayo. Saglit lang Kuya Ken, pinapagaling pa ako ni Kuya. Ngumiti pa siya, at doon nagkatinginan kami ni Kuya Chris. Hindi siya nagsalita. Pero dahan-dahan niyang inalis ang kamay niya sa hita ni Jubilin. Parang nahuli. Parang alam niyang mali. Pero pinilit niyang itago. Ilang oras ang lumipas. Abala kami sa mga gawaing bahay. Pero hindi ko maalis sa isip ko ang eksenang iyon. At sa wakas, nang magkahiwalay kami ni Jubilin, agad ko siyang kinausap. Tahimik ang paligid. Abala si Jubilin sa paghihiwa ng gulay sa mesa. Ramdam ko ang kakaibang tensyon sa hangin. Kaya hindi ko na napigilan na magtanong. May napapansin ka ba kay Kuya Chris, Jubilin? Tumingin siya saglit sa akin
bahagyang nakakunot ang noo. Pero agad ding ibinalik ang atensyon sa ginagawa. Wala naman. Mas naging close lang siya sa atin. Hindi na siya suplado katulad ng dati. Nagkibit balikat siya at muling nagpatuloy sa ginagawa. Pero hindi ako nakontento. May kutob ako at ayokong ipagsawalang bahala ito. Ingat-ingat ka sa kanya. Bakit naman kuya? Kilalanin muna natin siya ng husto. Hindi mo ba napapansin? Sobrang lapit niya sa'yo. Babae ka, Jobilin. Napatingin siya sa akin. Halatang naguguluhan. Pinilit niyang ngumiti. Pero halatang pilit. Wala naman yun. Nakakahiya naman kung pag-iisipan ko siya ng masama. Tinutulungan niya lang naman ako sa mga pasako. Alam ko, pero sana huwag ka sanang masyadong makampante. Kahit pa sabihin mong kapatid natin siya, hindi natin siya tunay nakakilala. Ako na nagsasabi, Jobilin. May mga kilos na hindi normal si Kuya Chris. Tahimik siyang tumango. Pero sa likod ng pagtango niyang iyon, alam kong may bigat ang nararamdaman niya. Nasasaktan siya sa paalala ko. Pero bilang kuya, tungkulin kong protektahan siya. Kahit masaktan pa siya sa totoo. Kinabukasan, pagbukas pa lang ng pinto sa sala, agad kong napansin si Jobilin sa may bintana. Nakaupo siya sa silya. Yakap-yakap ang sarili at tulala sa kawalan. Hindi siya kumikibo kahit sa ingay ng paligid. Parang wala siya sa sarili. Jobilin, tara na, pasok na tayo. Kinuha ko ang bag ko pero hindi siya sumagot. Hindi man lang siya lumingon. Ang titig niya ay blanko. Tila may iniindang hindi maipaliwanag. Lumapit ako at naupo sa tabi niya. Ramdam kong malamig ang kamay niya kahit umaga pa lang. May problema ka ba? Dahan-dahan siyang tumingin sa akin pero mabilis ding iniiwas ang tingin. Namumugto ang kanyang mga mata. Galing sa matagal na pag-iyak. Jobilin, di ka ba papasok? Hindi siya sumagot. Parang tuluyan siyang nawala sa sarili. Hinawakan ko ang kanyang noo. Nilalagnat ka ah. Dumampi ang palad ko sa pisngi niya. Matamlay siya. Tuliro. Parang pasan ang buong mundo. Parang ang dami niyang iniisip. O siya, magpahinga ka muna. Sasabihin ko kay Kuya Chris na bantayan ka habang nasa school ako. May periodical exam kasi kami. Biglang napahugol-hol si Jobilin. Nagulat ako sa biglang pagputok ng emosyon niya. Nanginginig ang kanyang katawan habang niyayakap ang sarili. Huwag mo akong iwan, kuya, please. Samahan mo muna ako dito. Natatakot ako, kuya. Napaurong ako sa kinauupuan ko. Hindi ito simpleng lagnat. May mas malalim. May sugat na hindi ko alam kung saan galing. Biglang bumukas ang pinto mula sa loob ng kwarto. Lumabas si Kuya Chris. Medyo gulo pa ang buhok niya. Halatang kakagising lang. Anong nangyayari? Bakit ka umiiyak? Napalingon si Jobilin sa kanya. Agad niyang tinakpan ang bibig niya gamit ang dalawang kamay. Nanlaki ang mga mata niya at nagsimulang manginig ang buong katawan. Hindi siya makatingin kay Kuya Chris. Parang gusto niyang tumakbo. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Nagdilim ang paningin ko. Anong ginawa mo sa kapatid ko, ha? Isang malakas na suntok ang pinakawalan ko sa panga ni Kuya Chris.
Natumba siya sa sahig. Pero agad din siyang bumangon at gumanti. Naglaban kami sa sala. Sigawan, suntukan. Ramdam ang bigat ng bawat galit na suntok. Kuya, tama na. Tama na please. Wala siyang kasalanan. Pilit niya kaming pinipigilan. Hawak ang braso ko habang umiiyak. Pero hindi ko na mapigilan ang sarili ko. Sabihin mo sa akin ang totoo. May ginawa ba siya sa'yo? Huwag kang matakot. Ako ang kuya mo. Umiiling siya habang humahagulhol. Kuya, wag na kayong mag-aaway please. Sa likod ng mga luha ni Jobilin, ramdam ko ang matinding takot. Hindi siya makatingin ng diretso kay Kuya Chris. Parang may humahawak sa kanyang liig para hindi siya makapagsalita. At bilang Kuya Sargimbal, kahit hindi niya sabihin, ramdam kong may nangyari. At hindi ako titigil hanggat hindi ko nalalaman ang totoo. Umiiling si Jobilin habang tuloy-tuloy ang pagdaloy ng kanyang luha. Hindi niya ako matingnan at lalong hindi si Kuya Chris. Samantalang si Kuya, tahimik pero matalim ang tingin sa kanya. Pilit itinatago. Naging mabigat ang hangin sa loob ng bahay. Ngayon pa talaga, Sargimbal. Ngayon pa na wala si Papa. Kami-kami lang ang natitira sa bahay. Doon pa nagsimula ang gulo. Ano bang problema mo, ha? Itinaas ko ang daliri ko. Diretso kay Kuya Chris. Galit ang boses ko. Nanginginig ang katawan ko sa tensyon. Bakit parang si Jobilin pang nahihiya sa'yo? Wala akong ginagawang masama. Diretso at mariin ang sagot niya. Tumitig siya sa amin. Matigas. Walang bakas ng pagsisisi. Kung tutuusin nga, gusto ko lang naman na maging close tayo. Kaya lumalapit ako sa inyo pero parang ayaw nyo naman sa akin. Laging may duda. Laging may pag-iwas. Lumapit siya sa amin. Mabagal ang bawat hakbang niya. Hindi ako umatras. Pinanatili ko ang tingin ko sa kanya. Parang sinusuri ang bawat galaw. Tanggap ko na ang lahat. Pero sa totoo lang, ako ang naunang anak at ang nanay nyo ang kabit. Parang biglang tumigil ang mundo ko. Napalunok si Jobilin. Hindi na nakakilos. Nanginginig ang mga kamay niya. Ano? Pakiulit nga yung sinabi mo. Mariin ng boses ko. Nanginginig rin, Sargimbal. Pinipigilan ang sariling sumabog. Hindi ka ba nahihiya? Sa harapan ni Jobilin mo pa sinasabi yan? Biglang lumapit si Jobilin sa akin. Pilit akong inaawat. Halatang gulat at gulo ang laman ng isip niya. Kuya, tama na please. Pero hindi ko pinakinggan. Nasimula na ang apoy. Hindi ko na ito mapapatay, Sargimbal. Kung totoong tanggap mo kami, hindi mo yan sasabihin. Hindi mo yan igigiit na parang kasalanan pa namin magkapatid kung bakit ganyan ang naging sitwasyon nyo ni mama mo. Alam nyo ba yung pinagdadaanan ko? Lumaki akong kulang. Wala akong ama na katulad na meron kayo. Si mama. Naging single mother dahil mas pinili ni Papa ang pamilya niyong buo kaysa sa amin. At ngayon ako pang lumalabas na masama. Hindi yan ang issue ngayon. Pasigaw ko na. Malalim na ang hininga ko. Ramdam ko ang pamumuo ng luha sa mata pero pinigilan ko.
Ang kapatid kong babae, takot na takot sa presensya mo. Umiiyak, nanginginig. Kahit sinong kuya, hindi maniniwalang normal lang yun. Sabihin mo nga, ano bang ginawa mo sa kanya? Wala siyang naisagot. Tahimik siya. Tumitig siya kay Jobilin at si Jobilin agad na umiwas ng tingin. Mabilis ang pagtulo ng luha niya. Hindi na niya kailangan pang magsalita dahil naiintindihan ko na ang reaksyon niya. Tandaan mo to. Once na malaman kong may ginawa ka talaga sa kapatid ko, malilintigan ka sa akin. Kahit ilang taon pang tanda mo, hindi kita uurungan. Pinilit kong pakalmahin ang sarili ko. Kahit bata pa ako noon, alam ko na ang tama sa mali. Sa isip ko na mas bata sa akin si Jobilin. Alagang-alaga ko na siya na parang isang kuya sa Gimbal. Dahil ako lang ang kuya niya sa bahay na to. Kahit gustong gusto ko nang lumayas dahil sa galit at takot kay Kuya Chris. Pinili kong manatili, hindi para sa sarili ko, kundi para na rin kay Jobilin. Lumipas ang ilang araw. Unti-unting bumalik ang sigla ni Jobilin. Nakakangiti na siya. Nakakapagkwento ng kaunti pero may kulang. May bahagyang tuluyan ang nawala sa kanya. Simula noon, gabi-gabi na akong natutulog sa sala. Gusto kong makita kung ligtas talaga siya. Gusto kong malaman kung hindi na siya muli matatakot. Tahimik ang mga sumunod na gabi. Walang kakaibang nangyari. Akala ko'y tapos na. Pero iyon lang pala ang katahimikan. Bago mangyari ang bangungot namin. Isang madaling araw habang mahimbing akong natutulog sa lumang sopa namin, may narinig akong mahinang iyak. Paungol, pabulong, parang nagmamakaawa. Kuya, please. Huwag mo na ituloy. Kapatid mo ko. Napadilat ako agad. Mabilis ang tibok ng puso ko. Akala ko panaginip lang. Pero hindi. Paulit-ulit ang tinig. Mas malinaw. Mas masakit. Agad akong bumalikwas. Tumakbo ako papunta sa kwarto ni Jobilin. Hindi ko alam kung anong eksaktong bubungad sa akin. Pero ang katawan ko nanginginig na. Pagbukas ko ng pinto, para akong binagsakan ng langit at lupa. Nakita ko si Kuya Chris. Nakapatong kay Jobilin. Halos hubad. Nakalilis ang kumot. Si Jobilin, nanlalaki ang mga mata. Namamaga ang pisngi. Umiiyak at nanginginig. Parang hayop si Kuya Chris sa Gimbal. Walang kaluluwa. Hindi na naawa sa kapatid kong babae. Wala siyang puso. Parang hindi talaga siya tao. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Kinuha ko ang pinakamalapit na bagay. Isang putol na kahoy mula sa sirang upuan. At buong lakas kong ipinukpok sa ulo niya. Isang malakas na tunog ang umaalingaw-ngaw. Tumigil ang galaw niya. Bumulagta siya sa sahig. At sa sandaling iyon, ang galit ko ay naging depensa. Ang kahoy sa kamay ko ay naging paraan upang makatakas kami. Madaling pa sa labas, Sir Gimbal. Tila 3:00 pa lang na madaling araw. Tahimik ang paligid. Pero sa loob ng bahay, nanginginig si Jobilin habang yakap na yakap ang sarili niya. Basa pa ng luha ang pisngi niya. Agad akong lumapit at hinila siya papalayo sa kama. Ramdam ko ang kaba sa bawat hakbang.
Pero hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Halika na, tumakas na tayo habang hindi pa siya nagigising. Ngunit naninigas si Jovelyn sa kinakatayuan niya. Ang boses niya ay garalgal. Halos hindi na lumalabas ang salita mula sa bibig niya. Papatayin niya tayo, kuya. Sabi niya, huwag kong sasabihin sa iba. Pinagbabantaan niya ako. Ang beses niya na akong hinalay. Kinikimkim ko lahat kasi ayokong may mamatay sa atin. Natatakot ako, Kuya Ken. Biglang nanghina ang tuhod ko sa narinig ko. Pero pinilit kong manatiling matatag. Lumapit ako at niyakap siya ng mahigpit. Halos gusto ko na siyang itago sa katawan ko ng mga oras na yon, Sir Gimbal. Hindi na kitang hayaang saktan pa, Jovelyn. Halika na. Nandito ako. Huwag kang matatakot. Ayokong makita siya. Hindi ko kaya, Kuya Ken. Tulungan mo ako makaalis dito. Hindi ko na siya tinanong pa. Pinasakay ko siya sa likod ko. Mabigat siya. Nanginginig pa ang tuhod ko sa takot at galit. Pero wala akong pakialam. Isa lang ang mahalaga. Makalayo kami, Sir Gimbal. Tumakbo ako palabas ng bahay. Walang lingon-lingon. Ang lamig ng madaling araw ay humahaplos sa balat ko. Pero mas malamig ang nararamdaman kong takot at galit. Pagdating namin sa barangay hall, sinalubong kami ng mga tanod. Agad akong sumigaw para humingi ng tulong. Bumagsak si Jovelyn sa aking harapan. Nawala ng malay habang mahigpit pa rin ang pagkakahawak niya sa braso ko. Pilit niyang sinisiksik ang sarili sa akin, na para bang ako na lamang ang natitirang kaligtasan niya. Doon kami nanatili hanggang mag-umaga. Ako'y gising buong gabi. Gising sa takot. Gising sa galit. Gising sa awa. Hindi ko kayang matulog lalo na at nasa panganib ang aming buhay, Sir Gimbal. Akalain mo yon, Sir Gimbal. Ang dami kong pinagdaanan dati. Grade 6 pa lang ako noon. Si Jovelyn naman ay bata pa rin. Minor de edad pa. Pero ang lalaking yon, walang pinipiling edad. Walang konsensya. Isa siyang demonyo. Sobrang musmus pa kami para maranasan ang isang bangungot na to. Isang trahedyang babalot sa amin habang buhay. Kinabukasan, nagkamalay na si Jovelyn. Namumugto pa rin ang mga mata niya. Pero nagawa niyang umupo. Dumating ang kapitan. Kasunod si Papa. Sa wakas, naroon siya. Pero si Mama, wala ni isang mensahe. Ni isang tawag, wala talaga. Sobrang sakit ho, Sir Gimbal. Kasi ina namin siya pero wala man lang paramdam. Lumapit ang kapitan kay Jovelyn. Marahan ang tinig. Punong-puno ng pang-unawa. Ikwento mo, anak. Huwag kang matakot. Narito kami. Hawak ni Papa ang nanginginig na kamay ni Jovelyn. Halata sa mga mata niya ang lungkot at pagkabigla. Hindi ko alam ang iniisip ni Papa. Dahil ang sangkot nga ay ang sarili niyang anak. Ang panganay pa niya. Nahihiya po ako. Natatakot po ako na baka balikan kami ni Kuya Chris. Sino si Chris? May lungkot at pagtataka sa boses ni Kapitan. Habang si Papa ay nakatungo. Halos hindi makatingin.
Anak ko siya nung binata pa ako. Hindi ko siya nakasama sa paglaki niya. Kaya nang namatay ang nanay niya, kinuha ko siya para makasama sa mga anak ko. Akala ko matututo siyang magmahal ng pamilya. Pero hindi ko akalaing gagawin yun sa sarili niyang kapatid. Hindi na tuloy ni Papa ang sasabihin niya. Napaiyak na lang siya. Napakapit sa upuan. Pilit tinatakpan ng muka. At ako rin, Sir Gimbal. Kahit anong pigil ko, pumatak ang luha ko. Ang bigat sa dibdib ko. Parang dinudurog ang puso ko sa harap ng katotohanan to. Wala na ho ang anak niyo sa bahay niyo. Nakatakas siya. Kung gusto niyo, pag-usapan na lang ninyo to sa loob ng bahay. Kayo-kayo na lang. Ayusin niyo bilang isang pamilya. Pero hindi ako pumayag. Hindi pwede, Sir Gimbal. Hindi na ito maayos sa usapang pamilya. Pagkababae na ng kapatid ko ang tinutukoy dito. Hindi pwedeng palampasin yun. Dapat may hustisya ang kapatid ko. Tahimik silang lahat. Parang binuhusan ng malamig na tubig ang loob ng opisina. Napatingin ako kay Jobilin. Hawak niya ang damit niya. Pinupunasan niya ang luha niya. Kumukuha ng lakas at dahan-dahang tumango. Kaya mo na ba, Iha? Tumango si Jobilin. Malalim ang paghinga. Nilulunok ang sakit at nagsimulang magsalita. Opo. Si Kuya Chris po. Nagsimula po yun noong isang araw. Maaga akong nagising. Madaling araw pa. Nagulat na lang ako at may pasana ako sa umaga. Akala ko nga ho ay nananaginip lang ako kasi noong maliwanag na. Wala na ho sa tabi ko kaya pinalampas ko na po iyon. Pero noong sumunod na araw, sabi niya hindi raw siya makatulog sa kwarto nila ni Kuya Ken. Kaya nakiusap siyang makitulog sa akin. Akala ko okay lang. Kapatid ko naman ho siya, Kap. Wala naman hong mali siya sa akin. Napayuko siya. Nanginginig ang balikat niya. Pero bigla niya na lang akong hinawakan sa hita, sa braso, sa buong katawan ko. Sabi niya, nalulungkot lang siya kaya kailangan niya ng yakap. Pero wala ho akong kamuwang-muwang sa ginagawa niya. Pati sa maselang parte ko ho, hinahawakan niya kahit ayaw ko. Nagpupumiglas ako pero malakas siya, Kap. Tinakpan niya ang bibig ko gamit ang kamay niya. Hindi na ako halos makahinga. Sabi pa niya, sa amin lang daw itong nangyari. At kapag nagsumbong ako, aalis siya at ako ang sisisihin niya. Hindi na raw siya magpapakita at mawawalan ako ng kuya. Saka nagbanta po siya na papatayin niya kami kapag sinabi ko to sa iba. Kaya please, Kap, tulungan niyo po ako. Baka inaabangan na ako ni Kuya Chris sa labas. Wala kasi akong kuya. Namiss ko yung may kuya. Kaya kahit papano, gusto ko nalang panatilihin siya kasama namin pero hindi ko alam. Hindi ko akalain ganito ang gagawin niya sa akin. Sir Gimbal, habang pinapakinggan ko yon, hawak ko ang kamay ni Jobilin. Parang gusto kong sumigaw. Gusto kong manlumo
bilang kapatid niya. Nasaktan ako ng sobra. Hindi na siya si Kuya Chris sa paningin ko. Isa siyang hayop. Hindi siya karapat-dapat pang tawaging kapamilya. Pinilit niyo po ako sa isang bagay na ayaw ko. Ginahasa niya po ako. Tahimik ang buong paligid. Wala ni isang nagsalita. Hanggang sa biglang bumukas ang pinto. Si Mama. Dumating siya. Sa unang tingin ko, gusto kong yakapin siya. Pero naalala ko, wala siya noong kailangan namin siya. Kaya hindi ko magawang tumakbo sa kanya. Lumapit siya kay Papa. Hindi pa man siya nagsasalita. Bumigwas na ang palad niya sa pisngi ni Papa. Walang hiya ka. Hinayaan mong manatili dito ang anak mo sa labas. Ngayon, pati ang anak nating babae na pahamak. Hindi ko alam. Hindi ko sinasadya. Hindi ko ginusto to. Mahinang humikbi si Papa. Ako na lang ang sasama sa mga bata. Sa akin na sila titira. Hanggat hindi nahahanap ang lalaking yun. Hindi magiging ligtas ang mga anak ko. Anak, ayos ka lang ba? Bulong ni Mama habang pinupunasan ng luha sa pisngi ni Jovelyn. Nangingilid ang luha sa kanyang mga mata at kitang-kita ang sakit at pag-aalala bilang isang ina. Tahimik lang si Jovelyn pero ramdam na ramdam ko ang bigat sa dibdib niya. Hindi ko alam kung galit o hiya o takot ang nangingimabaw sa kanya. Gusto kong yakapin ang kapatid ko. Protektahan siya. Pero parang ang liit-liit ko sa sitwasyon. Nagpunta kami Sir Gimbal sa Women and Children Protection Desk sa loob ng presinto. Ramdam ko ang bigat ng paligid. Amoy alkohol. Malamig ang hangin at puro seryosong muka ang nakapaligid sa amin. Nagsampa kami ng blatter habang nanginginig si Mama sa galit. Pagkatapos noon, dumiretso kami sa ospital para sa medico legal. Sa bawat takbang ni Jovelyn, para siyang babagsak. Nakayuko lang siya, parang wala na sa sarili. At doon nga, tuluyang nakumpirma na ginahasa siya ni Chris. Parang sumabog ang mundo ko sa galit. Hindi ko alam kung paano ko pipigilan ang sarili ko. Gusto kong sumigaw. Gusto kong hanapin si Chris at ilang paso sa pader. Hahanapin namin siya sa Gimbal. Araw-araw, iniikot namin ang lahat ng pwedeng puntahan niya. Pero para siyang nilamo ng lupa. Parang multo na biglang naglaho. Wala ni anino. Wala ni anong bakas niya. Si Papa naman, imbis na tumulong, parang malayo ang loob sa amin. Hindi niya alam kung kanino siya papanig. Ramdam ko iyon bilang ama. Siguro mahirap nga naman na kalabanin ng sariling anak. Pero sa ganitong sitwasyon, kami ang biktima. Kami ang dapat niyang pinoprotektahan. Lagi ko siyang napapansing may kausap sa telepono. Pabulong. Laging nakatalikod. Kapag may tawag, parang may tinatago. Isang gabi, habang umiinom siya ng kape sa labas, narinig ko ang boses niya mula sa dilim na sulok ng bahay. Huwag ka munang lalabas, anak. Malaki ang kaso na pwedeng isampa sa'yo. Magpatulong ka sa mga tita mo. Itago ka muna nila pansamantala. Nanlaki ang mga mata ko. Hindi ako makagalaw. Para akong nabingi sa narinig ko. Pa?
Tanong ko habang lumapit. Nanginginig ang boses ko sa galit. Napatigil siya at napalingon. Halata sa mukha niyang nabigla siya. Talagang tinatago mo siya pa? Sunod kong tanong. Nanginginig ang kamay kong itinuro siya. Sa tagal nating naghahanap, sa dami ng pagluha ni Mama at ni Jovelyn, ikaw mismo ang pumapabor sa rapist. Hindi mo ako naiintindihan, anak. Mahina niyang sagot. Anong hindi ko naiintindihan? Malinaw pa. Mas pinili mong itago si Chris kaysa protektahan ng kapatid kong babae na pinagsamantalahan ng anak mo. Hindi mo ba nakikita kung gaano siya nasira? Hindi mo ba nararamdaman ang sakit ni Mama na makita ang anak niyang walang kibo? Takot na takot. Para laging may multong sumusunod. Lumapit ako sa kanya. Diretsyong tumitig sa kanyang mga mata. Kung kaya mong kampihan si Chris, ibig sabihin, wala na kaming halaga sa'yo. Kami ang kasama mong lumaki pa. Kami ang sinamahan mo sa hirap. Pero, kaya mo kaming baliwalain. Dahil lang sa dugo niyong pareho. Yun ba pa? Humagulhol si Mama sa gilid. Niyakap niya si Jovelyn habang nanginginig ang buong katawan. Narinig nila ang usapan namin. Kung iyan ang gusto niyo pa, tama si Mama. Sa kanya na lang kami titira. Mas ligtas kami roon. Doon hindi kami papabayaan. Doon hindi kami itinatatwa. At doon namin makikilala ang ibang kapatid namin na hindi man pareho ng dugo, pero may puso. Hindi gaya ng pinoprotektahan mong anak mong rapist. Tahimik lang si Papa, nakayuko. Pero para sa akin, sapat na ang katahimikang iyon para patunayan ang lahat. Sapat na para mabasag ang natitira kong respeto sa kanya bilang ama. Dahil patuloy pa rin sa pagmamatigas si Papa at ayaw niyang sabihin kung nasaan si Chris. Kami na mismo ang umiwas sa kanya. Wala na kaming lakas para makipagtalo pa. Kung hindi niya kami kayang ipaglaban, wala na kaming dahilan para manatili sa tabi niya. Habang patuloy ang paghahanap kay Chris, dumaan si Jovelyn sa counseling. Tahimik siyang tao sa Requimbal. Pero kita sa kanya ang unti-unting pagbabago. Mas madalas na siyang ngumingiti. Mas kalmado na ang kilos at kahit paminsan-minsan ay napapatawa na rin namin. Unti-unti, binabangon niya ang sarili niya mula sa trahedyang sinira ang kabataan niya. 6 na buwan na ang lumipas sa Requimbal. Pero ni anino ni Chris, wala pa ring bakas. Para siyang multong nilamon talaga ng dilim. At ang mas nakakainis, parang wala lang kay Papa ang lahat. Okay lang sa kanya na nagtatago ang rapist. Anak niya kasi. Pero paano naman kami? Isang gabi, habang nanonood kami ni Mama ng balita sa maliit naming TV, napabuntong hininga ako. Ma, mag-give up na kaya tayo? Parang wala namang patutunguhan itong kaso. Hindi natin siya mahagilap. Tahimik si Mama saglit. Tinignan niya ako. Seryoso ang muka at puno ng determinasyon ang boses. Hindi pwede, anak. Hindi tayo susuko. Alam mo, lintik lang ang walang gante.
Kung ayaw niyang lumantad, tayo mismo ang hanap sa kanya at tayo rin ang gagawa ng paraan para pagbayarin siya. Paano naman, ma? Wala tayong alam. Wala tayong koneksyon. May kilala akong pwedeng tumulong. Matagal ko na siyang hindi nakakausap pero alam kong kaya niyang hanapin si Chris. Hindi ako titigil hanggat hindi siya nakakakamit ng hustisya. Gusto kong pagbayarin siya sa ginawa niya sa pambababoy sa kapatid mo. Tumayo ako at hinawakan ng kamay ni Mama. Sige, ma. Hindi ako papayag na habang buhay tayong biktima. Sa kabila ng lahat, may mga tao pa rin nagparamdam ng tunay na malasakit. Naging close na rin namin ng ibang anak ni Mama sa bago niyang pamilya. Mas bata sila sa amin ni Jubilin. Pero ramdam namin ang pagiging magkapatid. Walang halong galit. Walang pagkakaiba sa dugo. At si Tito, ang stepfather namin, siya ang naging sandala namin. Tahimik lang siya pero ramdam naming nauunawaan niya kami. Hindi man siya ang tunay naming ama, pero naging mas ama pa siya sa kumpara kay Papa. Hindi niya kami tinatanong. Hindi niya kami kinukwestiyon. Ang sabi lang niya nung unang gabi na tumira kami sa bahay nila, wala kayong dapat ipaliwanag. Basta tandaan yung ligtas kayo rito. Nagpunta kami ni Mama sa isang liblib na lugar sa bayan nila. Walang katao-tao sa daan. Puro damo, puno at alikabok ang paligid. Tahimik, nakakatakot pero desidido kami sa Gimbal. Dito tayo pupunta, sabi ni Mama habang tinuturo ang isang lumang bahay na yari sa kahoy at mga tuyong dahon na nakasabit sa harapan. Dito ang may pinakamagaling namang kukulam. Ma, natatakot ako. Bulong ni Jubilin habang mahigpit na nakakapit sa braso ko. Okay na naman ako eh. Kapatid ko pa rin naman siya sa kabila ng lahat. Humigpit ang hawak ko sa lumang litrato ni Chris. Tinignan ko si Jubilin. Halos lumuha siya habang sinasabi yon. Pero sa loob ko, parang sumabog ang damdamin ko. Kung kapatid ang turing niya sa'yo, Jubilin, hindi ka niya aabusuhin. Kung niyura ka niya ang pagkababae mo, dapat siyang alisan ng rason para mabuhay. Hindi ko rin alam kung saan ang galing yung sinabi ko sa Gimbal. Hindi ko inisip, basta lumabas na lang. Siguro dahil sa galit, sa sakit, sa awa sa kapatid ko na kahit gano'n ang ginawa sa kanya, nagagawa pa rin magpatawad. Dala namin ang lumang larawan ni Chris at isang punit niyang damit na naiwan noon sa bahay. Alam kong bata pa kami ni Jubilin, pero kasama na namin si Mama. May gabay kami at saka Sir Gimbal. Saka hindi kami darating sa ganitong hakbang kung hindi siya nagtago, kung hindi siya tumakbo sa responsibilidad. Kaya nga para sa akin, minsan masama ang umiwas sa problema. Dahil kapag tinakbuhan mo ito, pwede kang humantong sa mas malalang kapalit. Pagdating namin sa harap ng bahay ng mangkukulam, bumungad sa amin ang isang matandang babae na nakasuot ng itim mula ulo hanggang paa. Wala siyang imik. Hindi siya ngumingiti. Pero nang pagmasdan niya kami, parang sinalubong niya kami ng gamit ang kanyang mga mata. Tahimik pero may pakaramdam na ligtas kami. Pumasok kami sa loob ng madilim na silid. Amoy insenso at lumang kahoy. Nakaupo siya sa bilog na banig. Dala ang isang lumang palayok na may usok. Itim na bote ng langis at mga kandilang itim at puti.
Nilatag namin sa harap niya ang larawan ni Chris at ang kanyang lumang damit. Walang salita noong una. Tahimik lang siyang tinitignan ni Aling Luring. Iyon daw ang pangalan niya. Ang mga gamit na dala namin, parang sinisiyasat niya kung totoo ba ang laman ng loob namin. Kung galit ba kami. Kung totoo ba ang paghihiganti sa puso namin. Ako ang unang nagsalita. Gagawin namin ang lahat. Kahit ano, Aling Luring. Basta makuha lang namin ang hustisyang hindi kayang ibigay ng batas sa amin. Tahimik lang ang matandang mangkukulam. Tumango siya habang isa-isang sinisindihan ng mga kandila. Itim at puti. Sa bawat apoy na bumubuga. Tila may dumadaan na malamig na hangin sa bato ko. Napayakap si Jubilin sa braso ko. Nanginginig. Nagtayuan ng balahibo ko. Pero hindi ako umatras. Hindi na ako aatras, Sir Gimbal. Desidido na kami. Hindi kami narito para maglaro. Narito kami dahil hindi na kami makapaghintay. Sobra ang tiniis namin, kaya sana matulungan mo ko kami. Sumimangot ang matanda habang inaayos ang mga gamit sa harap niya. Bumuntong hininga siya ng malalim, saka nagsalita. Naikwento na sa akin ang nangyari sa inyo, Ineng. Sabay tingin niya kay Jubilin. Kaya handa akong tumulong. Marami ng kagaya ninyong dumaan dito. Maraming inosente ang nilapastanganan at ang mga tulad niyang mapang-abuso. Hindi dapat pinapalagpas. Kailangan maturuan siya ng leksyon. Kailangan maipadama sa kanya ang sakit na pinadaranas niya sa'yo. Humigpit ang hawak ni Jubilin sa palda niya. Namumugto ang mga mata. Opo, gusto ko pong mangyari yun sa kanya. Wala na siyang pag-aalinlangan. Halata sa boses niya. Para siyang gumuho pero pilit bumabangon, Sir Gimbal. Lahat kami desidido na. At wala na makakapigil pa. Sinimulan ng matanda ang ritual. Isa-isa niyang inilapag ang mga gamit sa harap ng lumang palayok. Kami naman ni Mama, tahimik lang na nakatitig sa gilid. Habang hawak ang litrato ni Chris at ang lumang damit niyang may amoy pa ng nakaraan. Ito ang lupa mula sa libingan ng isang bata. Aniya habang binubuksan ng garapon. Sinisimbolo nito ang inosenteng buhay na sinira niya. Katulad ng sayo, Ineng. Napatingin kami ni Jubilin sa lupa. Maitim ito at basa. Malamig ang enerhiya. May kilabot na dumaan sa bato ko. Pati si Mama napalunok. Ito naman ang balat ng ahas. Patuloy niya habang hinuhugot ang puting balat mula sa garapon. Para sa dulas ng kanyang dila, sa kasinungalingan niya at sa kasamaan ng kalooban niya. Isa siyang nilikhang hindi dapat pagkatiwalaan. Nanginginig si Jubilin. Pinisil ko ang kamay niya. Hindi kami nagsalita. Pero alam naming parehong hindi ito biro. At ito, pako na galing sa kabaong. Para sa paghihirap na nararapat sa kanya. Sa bawat hampas ng pako, mararamdaman niya ang sakit. Hindi pisikal lang, kung hindi sa kaluluwa. Napakapit ako kay Mama. Ang salitang paghihirap ay parang musika sa tenga ko. Hindi dahil masama ang loob ko, kundi dahil iyon ang hustisya. Iyon ang kulang. Ang huli, ito ang uling at itim na sinulid. Sabay halo sa palayok. Para itali ang kanyang diwa,
para igapos ang kanyang konsensya, para hindi siya makatulog sa gabi, para gisingin siya ng bangungot. Pagkatapos ay kinuha niya ang larawan ni Chris. Pinagmasdan ito saglit, saka sinimulang tusukin gamit ang matatalim na karayom. Isa-isa, mabilis at paulit-ulit, Sir Gimbal. Sa bawat turok, sinasambit niya ang buong pangalan ni Chris. Tila isang panalangin ng paghihiganti. Mas marami rito ang sa ulo, aniya habang tinutusok ang noo ng larawan. Para guluhin ang kanyang isip, para pahirapan siya sa bawat pag-iisip ng ginawa niya. At ito naman sa puso, para kahit saan siya magpunta, maramdaman niyang wala nang magmamahal sa kanya. Habang pinapanood ko yun, parang may kung anong satisfaction akong naramdaman. Parang unti-unting gumagaan ang dibdib ko. Parang natupad ang matagal ko ng sigaw sa langit, na sinagot ng kahit sinong Diyos o batas. Itong karayom na ito, sabi ng matanda habang kumikislap sa apoy ang dulo nito, ay binabad ko sa itim na langis at sa dugo ng manok para tumalab sa konsensya niya. Sa lakas ng kanyang katawan at sa takbo ng kanyang buhay, hindi siya matatahimik, hindi siya makakatakas. Nagsimulang umusok ang palayok. Mabangong mapait ang amoy. Nagsindi siya ng huling kandila at isinabit ang lumang damit ni Chris sa may pako sa dingding. Simula ngayong gabi, magsisimula na ang pagsabak niya. At sa bawat panaginip, bawat hakbang, bawat gabi na wala siyang matahimik na tulog, doon siya magbabayad. At sa loob ng bahay na iyon, sa harap ng mga kandila at palayok, tahimik lang kami, pero sa bawat patak ng wax, tila kasabay nun ang patak ng luha sa puso namin. Nagngangalit ang kalooban namin, umiiyak, umaatungal sa katahimikan. Sabi kami sa araw na makikita naming si Chris na wasak, baliw at nagsusumamo ng awa. Ano pong nangyari? Sinyalis na ito. Malamig ang boses ng albularyo. Natagpuan na siya ng mga espiritong tinawag ko. Sa mga susunod na araw, makakaranas siya ng pagkabalisa, kahibangan, takot sa liwanag at pananakit ng katawan. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko, Sir Gimbal. Parang may kumalabit na konsensya, pero binaliwala ko. Sa isip-isip ko, sana maging epektibo. Sana nga makatikim siya ng impyerno habang buhay pa. Matagal rin kaming naghintay. Tahimik na nagmamasid sa balita. Gusto namin siyang lamunin ng konsensya. Gusto naming gumapang siya sa hirap. Doble, triple, higit pa sa tiniis ng kapatid ko. Hanggang sa isang araw, ilang buwan ang lumipas, dumating si Papa. Gulat kami nang sugurin niya kami sa bahay nila Mama. Ang payat niya, ang lalim ng mga mata, halatang hindi na siya natutulog. Anong ginawa niyo sa kapatid niyo? Sobrang talino niya dati. Ngayon wala na siya sa sarili niya. Ngayon hindi na namin siya makita. Bakit pa? Naglayas ba ulit siya gaya ng dati? Tinakasan na naman kayo. May bago na naman siyang kasalanan, di ba? Pinagsisisihan niyo na yun. Sana naman mapatawad niyo na siya. Kung ano man ang nagawa niya sa inyo. Halos maputol ang boses ni Papa. Nanginginig.
Nawawala siya. Hindi siya naglayas. Nawala siya sa sarili niya. Nabaliw siya. Napatingin ako sa kapatid kong nasa likod ko. Nilingon ko siya at sa mga mata namin, alam naming nagtagumpay kami. Nababaliw na siya mga anak. At paghihiganti pa rin ang nasa puso niyo. Matagal ko siyang hindi nakasama. Ngayon mawawala na naman siya sa akin. Pa, siya pa rin ang may gawa ng kapalaran niya. Hindi kami ang may sala. Ganyan na ba katigas ang mga puso niyo? Kapatid niyo pa rin siya. Kapatid? Sa ginawa niya? Kahit sinong tao, hindi siya mapapatawad pa. Kaya kung anong nangyari sa kanya, kabayaran lang yun pa. Sana wala kayong kinampihan dahil anak niyo rin ho kami. Iyon lang at pumasok na ako sa loob. Pero humabol pa si Papa ng salita. Kinulam niyo siya, hindi ba? Hindi niyo alam na may sarili siyang pinagdadaanan. Simula nang mawala ang mama niya, siya lang. Mag-isa sa dilim ng sakit niya. Please, itigil niyo na to. Tumigil ako sandali. Huminga ng malalim pero ang sagot ko lang. Pasensya na pa. Pero huli na ang lahat. Iyon ang huli naming pakikipag-usap kay Papa Sir Gimbal bago siya namatay. Wala naman kaming galit sa kanya. Kaya bago siya nawala, sa amin, okay na kami. Sa tingin ko, hindi kami masamang tao. Sadyang magaling lang talaga ang nilapitan naming mangkukula. Pagkalipas ng ilang taon, binisita namin si Chris sa probinsya. Hindi kami kilala roon. Wala silang ideya na kami ang dahilan ng sinapit niya. At doon namin siya nakita. Palaboy-laboy sa bayan. Marumi ang damit. Magulo ang buhok at nagsasalita mag-isa. Jobilin, patawarin mo na ako. Iyon lang ang paulit-ulit niyang sinasambit sa kawalan. Habang hawak-hawak ang hangin na parang niyayakap ang multo ng nakaraan sa Gimbal. Niyakap niya ang kapatid ko at doon siya tuluyang humagulhol. Hindi niya napigilan ang iyak nang marinig ang pangalan niya. At ang pagsisisi mula sa taong minsan niya kinakatakutan. Ang taong munti ka nang sumira sa buong pagkatao niya. At kahit papaano, sa paningin namin, dumating ang hustisya, hindi sa korte, hindi sa simbahan, kundi sa paraang hindi niya kailanman inaasahan. Ngayon niya lang narinig ito mula sa kanya. Sa ganitong sitwasyon, inaamin ko, Sir Gimbal, naawa po ko sa kanya. Sa itsura niya, madungis, mapayat, gulo-gulo ang buhok at may mga galo sa braso. Hindi na siya katulad ng dati na kamukha ni Papa, halos. Hindi na siya makilala. Mahaba na rin ang buhok niya at parang may taon na ang binilang mula nang huli siyang nakakapagsalita ng maayos sa ibang tao. Nung tuluyan na namin siyang nilapitan, binigyan ng pagkain, agad siyang umiwas. Takot na takot siya, Sir Gimbal. Halata sa nanginginig niyang tinig. Sino kayo? Hindi ko yan matatanggap. Baka kagaya rin kayo ng mga aninong sumusunod sa akin. Baka kukunin nyo rin ako at idala sa kawalan. Ramdam ko ang kirot sa dibdib ko, Sir Gimbal. Lalo na nang makita kong si Jobilin ay napahugulhol. Napalahod siya sa lupa. Parang batang nawalan muli ng lakas. Sa loob-loob ko, siguro nga panahon na para magpatawad. Kung dati ay punong-puno ako ng galit, ngayon naman ay para akong binuhusan ng malamig na tubig at sinampal ng konsensya ko. Para sa kanya,
para sa kapatawaran at katahimikan ng pamilya. Bumalik kami ni Jovelyn sa liblib na lugar kung saan unang isinagawa ang ritual. Hindi na ganon ang kulimlim ng paligid. May mga bagong bahay na, mas maingay na. Nandyan ho ba yung sikat na albularyo? Sino ho? Hindi ho namin siya kilala. Kakalipat lang namin kasi last year. Maya-maya, isang matandang babae ang lumapit. Hinahanap niyo si Aling Loring? Opo, kaibigan niyo po ba siya? Oo, pero patay na siya. Matagal na. Isang araw, natagpuan lang siyang nakabalugta sa labas ng bahay niya. May mga nagsasabing may nakaaway daw siyang isang lalaking nakiusap na pagalingin ng anak niya. Pero hindi siya pumayag. Ano ho? Kilala niyo ho ba yung lalaki? Hindi ko kabisado ang pangalan. Pero pamilyar ang muka. Matangkad, may balbas at parang may galit sa mundo. Nagkatinginan kami ni Jovelyn. Pareho naming naisip na si Papa. Posible kayang siya. Siya ang dahilan. Pero huli na ang lahat, Sir Gimbal. Wala na si Aling Loring. Masakit man pero natutunan naming tanggapin na hindi lahat ng sugat ay kayang pagalingin ng panahon. Pero kayang palambutin ng puso ang galit. Kahit papano, umaasa ako na darating ang araw na mahanap muli ni Chris ang sarili niya. Tinulungan namin siyang makapasok sa mental hospital para makabawi na rin sa nagawa namin sa kanya at kay Papa. At kapag dumating ang araw na yon, na maging okay na siya at makakausap na namin ng maayos, sana handa siyang humingi ng tawad. Hindi lang sa amin, kundi pati sa sarili niya. At kami, nakausad na kami, Sir Gimbal. Napatawad na rin siya ni Jovelyn. At humupa na rin ang galit ko. Hindi para kalimutan ang ginawa niya, kundi para makalaya kami sa bigat ng nakaraan. Ang Diyos nga po ay nagpapatawad. Tayong mga tao pa kaya? Kaya sa lahat ng nakikinig ngayon, huwag kayong matakot na harapin ang katotohanan. Dahil minsan, ang pag-amin ay simula ng paghilom. At ang pagpapatawad ay regalo hindi lang para sa kanila, kundi lalo na para sa sarili natin. Maraming salamat, Sir Gimbal, sa pagbabasa ng aking kwento. Ingat po kayo palagi. At dito na po nagtatapos ang ating kwento sa ngayon. At kung bago pa lamang po kayo sa aming channel ay huwag nyo na pong kalimutang isubscribe ang channel ko at pindutin nyo na rin ang notification bell button para maging updated pa kayo sa mga susunod nating mga video.